Sa mga nagdaang kabanata ay nagkakagulo na ang mga Supreme dulot ng kaguluhan ng Heavenly Emperor, na gustong palitan si Li Yunfei sa trono. Na kahit ang mga nilalang sa labas ng domain ay gusto ng sakupin ang kanilang mundo na pinaghihirapan ni Li Yunfei, at sa punto ding ito habang si Xiao Chen naman ay unti-unting pinipigilan ang Heavenly Emperor na patay gutom. At wala silang kaalam-alam na nagbalik na ang Supreme Body Cultivator at ang nakakaalam lang ay si Li Yunfei at ang mga nasasakupan ni Xiao Chen. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay biglang dumating na ang ibang Supreme na umagaw ng pansin ng lahat. At ang nilalang na ito ay tinatawag na Phantom Supreme, nasabi pa nga niya na paumanhin dahil sa huli siyang dumating. Sinabihan naman siya ni Elder Supreme na hindi ka na manhuli, na agad na itinanong ng Elder Supreme na kung ano sa palagay niya ang tugon ni Qingyu sa Xuanji. Sinabi naman ni Phantom na si Supreme Yunfei ay wala dito, at mukhang ang lumabas na usap-usapan ay totoo, na si Supreme Yunfei ay siguradong namatay. Sinabi naman ni Elder Supreme patungkol sa sinabi ni Supreme Phantom na parang hindi naman. Nainas naman si Phantom Supreme sa sinabi ni Elder Supreme na sabi pa nga niya na kung hindi patay, bakit hindi siya pumunta dito? Habang nakikita ng mga master si Supreme Phantom ay hindi nila maiwasan na matuwa dito. Nang bigla namang dumating pa ang isang Supreme at sabay niyang sinabi na habang si Supreme Yunfei ay wala, ikaw Qingyu, ay nagsisimulang umakto ng mayabang. Dagdag pa niya na hindi ka ba natatakot na ang Supreme Yunfei ay biglang darating. Sa mga sinabi ng babaeng Supreme ay bahagyang nagalit si Supreme Phantom. Subalit hinayaan niya na lamang ito dahil kung totoo ngang biglang dumating si Supreme Yunfei ay siguradong malalagutan siya ng hininga. Dumating naman na si Supreme Snow Maiden na nakaagaw din ng pansin sa lahat. Habang naglalakad si Snow Maiden Supreme ay baka sa mukha ng ibang mga Supreme ang pagkahamaling ito. Bigla namang tumahimik ang dalawa nang makita nila si Snow Maiden. Agad naman na tinanong ni Elder Supreme si Snow Maiden, na kung ano ang ginagawa ni Supreme Yunfei. Inihayag naman ni Snow Maiden na ang Supreme Yunfei ay abala sa mahahalagang bagay sa ngayon at hindi makapag-concentrate sa kahit ano. Subalit sa loob-loob ni Snow Maiden ay naiinis na ito na kung ano ang ginagawa ni Supreme Yunfei at kung bakit hindi niya ito laging maintindihan. Sa sinagot ni Snow Maiden ay napangiti na lamang si Supreme Elder. Habang ang dalawa naman ay wala na lang masabi sa kanilang narinig. Na kahit ang isa ay ganun din ang reaksyon habang ang Fire Supreme naman ay naiintindihan niya ito. Dumating naman na ang isa pang pinagkakatiwala ni Supreme Yunfei na isa ding Supreme na nagbabante kay Xiao Chen ng palihim. Habang sa kabila naman ay dumating na sina Thunder God at si Samiro at kalmado lang sila dahil may impormasyon silang dala na sobrang mahalaga, at ang impormasyong ito ay sila mismo ang nakakita na buhay ang Supreme Body Cultivator. Nagsidatingan naman ang mga Supreme na nagmula sa kaharian na Zuan na nasa panig ng Heavenly Emperor. Sinabi naman ni Samiro na nandito na ba ang lahat. Sa loob ng maraming taon, ang gayong kahangahangang eksena ay hindi pa lumitaw. Napatingin naman ang ibang Supreme na nasasakupan ng Heavenly Emperor sa mga sinabi ni Samiro. Iminungkahi naman ni Supreme Elder sa lahat na ang komperensya ngayon ay may malaking kahalagahan. Ang mga pagsusumamo ay huwag manatiling tahimik, ito ay digmaan o kapayapaan, at ngayon ay gagawa tayo ng desisyon. Subalit dumating naman ang patay gutom na si Heavenly Emperor at pinagtawanan ang sinabi ni Supreme Elder. Agad siyang bumaba habang hindi pa din tumitigil sa pagtawa, dahil dito ay natigilan na lamang si Elder Supreme. Tinanong din ng patay gutom na kung nandito na ba ang lahat. Nang makita naman ng iba ang pagdating ng patay gutom ay makikitang naiinis sila dito dahil ito ang nagpasimula ng digmaan. Hindi naman nakapagpigil si Fire Supreme at kanyang sinabihan ang Heavenly Emperor na ang lakas ng loob mong magpakita dito. Nang marinig naman ng Heavenly Emperor ang sinabi ni Fire Supreme ay sarkastiko niyang sinabi na ang lakas ng loob mong sumigaw sa harap ko. Galit namang sinabi ni Fire Supreme na anong uri ng bagay ang nang-ahas mong ipahayag na ikaw ang Heavenly Emperor. Kung mayroon kang lakas ng loob, ikaw ay personal na darating at makikita na hindi kita sisirain. Sumagot naman ang patay gutom na para harapin ka, hindi na kailangang magpakita ang aking tunay na Panginoon, magpadala lamang ng isang tao ng random, at maaari itong masira sa isang paggalaw ng daliri. Sinang-ayunan naman niya ang sinabi ng Heavenly Emperor at sabay niyang sinabi na dahil gusto mong maglaro, sasamahan kita hanggang dulo.
Pagkatapos ng araw na ito, sasalakayin ko ang Xuanji. Nakangiti namang sinabi ng patay Gotham na maghihitay ako para sa'yo. Pinutol naman ni Supreme Elder ang kanilang usapan na sabi pa nga niya na kung inaakin mo na ikaw ang Heavenly Emperor, kung ganon ay rerespetuhin ko ito, at tatawagan kang Heavenly Emperor. Heavenly Emperor, ang iyong mystical realm ay dapat hinamak ng makalangit na Dao, at lahat ng mandirigma ay hindi makapasok sa pinakamataas na kaharian. Ngunit ngayon ay may mga pagbabago sa makalangit na paraan, at ang Xuan Realm ay nakinabang dito, gayunpaman, umaasa ako na alam mo na ang Sword Realm at ang Zhou Heavenly Realm ay hindi madaling harapin. Bukod sa gusto mo bang pag-isahin ang tatlong kaharian? Natanong mo na ba ang Supreme Yunfei? Sumagot naman ang patay gutom na hindi ko ito tinanong. Pero anong magagawa niya kung lumipad si Li Yunfei? Hindi rin ako takot sa kanya. Kung may kakayahan ka, hayaan mo siyang lumapit ngayon. Sa iminungkahi ng patay gutom ay wala na lang masabi ang dalawa sa kay-abangan nito. Na kahit ang ibang mga Supreme ay hindi nila inaasahan ang yabang ng Heavenly Emperor. Ngunit hindi naman ito natiis ng alagad ni Supreme Li Yunfei, kaya naman agad niyang iminungkahi na si Supreme Yunfei ay may mahahalagang bagay na dapat gawin sa ngayon at hindi makaharap, maaari kang magsalita ng walang kaparirikan dito. Dagdag pa niya habang natatawa, na ako ay natural na panatilihin ang iyong mga salita buo ngayon at sabihin ang mga ito sa Yunfei Jizan. Subalit ang kanyang mga sinabi ay pinagtawanan lang ng patay gutom. At sabay niyang sinabi na kung bakit hindi dumating si Li Yunfei ngayon. Hindi naman makasagot ang alagad sa kadahilanang hindi niya naman din maaring abalahin ang Supreme dahil nasa mahalagang bagay ito. Na kahit ang Elder Supreme ay hindi na makapagsalita sa mga sinasabi ng patay gutom. Na para bang may gusto itong ipahiwatig na parang alam niya ang nangyayari kay Supreme Li Yunfei. Inihayag nga ng patay gutom na si Li Yunfei ay nasa malubhang kalagayan at hindi niya iligtas ang kanyang sarili. Nang marinig ito ng nasasakupan ni Li Yunfei ay kanya itong ikinabigla. Na kahit ang Elder Supreme ay nakiusap na mangyaring maglatag ng detalyado. Iminungkahi naman ng patay gutom na Heavenly Emperor na kanina lang. Nakatagpo si Li Yunfei ng isang mahusay na labanan sa Yuming Mountain Forest, at pagkatapos ay nawala ng walang bakas ayon sa aking hinuha, natatakot ako na baka mas marami pang kasawian kaysa sa kabutihan. Ikinainis naman ito ng lahat ng nasasakupan ni Supreme Li Yunfei sa walang kabuluhang pinagsasasabi ng patay gutom. Dagdag pa ng Heavenly Emperor na sa sandaling ito, ang kataas-taasang Panginoon ng mahiwagang kaharian ay patuloy na umuusbong, at hindi tayo kayang labanan ng Sword Realm o ng Zhou Heavenly Realm. At naparito ako ngayon upang ihayag sa inyong lahat na ang Heaven sa Siyam na kaharian ay kailangang baguhin. At maaari lamang maging isang tao ang huling salita sa Siyam na kaharian. Dati siyang Li Yunfei, ngayon siya na ang tunay na Panginoon. At kung sino man ang tatangging magpasakop sa akin, ay sisiguraduhin kong papaslangan ko ito hanggang ang sekta. Binibigyan ko kayo ng 1 buwan para sumapi sa akin o mapahamak. Matapos niyang sabihin ang gusto niyang sabihin sa lahat ay agad na siyang nag-teleport paalis habang ang lahat ay nabigla sa kanilang mga narinig. Bigla namang sumabog sa galit ang Elder Supreme na sabi pa nga niya na masyadong mayabang, ang akala mo ba talaga ay gawa kami sa putik? Dagdag pa ni Fire Supreme na nalalanta ang langit, ang matandang asong ito ay masyadong mayabang, kailangan nating ipaalam sa kanya na hindi rin tayo madaling galitin. At lalaban tayo, ngunit bigla namang umurong ang iba na sabi pa nga nito na hindi ako makalaban, maraming teritoryo sa ilalim ng aking pamumuno ang nakitang inookupahan ng pinakamataas na Panginoon ng Xuanji sa sandaling ito. Ang buhay ay nasira, at hindi ito isang bagay na masaya kung makita. Dagdag pa ng kanyang kapatid na kung bakit hindi na lang magkasando. Ikinagalit naman ito ni Snow Maiden at sinabihan niya ang mga hangal na isang bagay na walang gulugod. Sa sinabi ni Snow Maiden ay parang binagsakan sila ng mga bato sa likod. Habang ang lahat naman na nakarinig sa sinabi ni Snow Maiden ay hindi na nagsalita at nanatiling tahimik. Inilipat naman ang eksena sa Moon City na kung saan binabantayan ito ng mga alagad ng Heavenly Emperor. At makikita rin dito ang maraming tao na nagkukumpulan sa kadahilanang may inilagda ang Heavenly Emperor. Habang sina Xiao Chen naman at Black ay nandito na at nasabi na lang niya na ang paggalaw ng lalaking ito ay talagang mabilis. Sinabi naman ni Black na kakaiba ito,
ang Heavenly Emperor na ito ay talagang mayabang, hindi ba siya natatakot kay Li Yunfei? Inihayag naman ni Xiao Chen na ito din ang ipinagtataka ko sa mga nangyayari. Bahagya namang kinutuban si Black na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na maari bang si Li Yunfei. Mariin namang sinabi ni Xiao Chen na imposible ito, ang extraterrestrial powerhouse na iyon ay ganap na walang kakayahang pumatay kay Li Yunfei, gayunpaman, ito ay lubos na posible para sa parehong partido na makaranas ng mga pagkalugi. Kailangan na nating umalis, at maghanap ng lugar upang mapagpahingaan, at pumunta upang lupigin ang Shuyo sect bukas. Ngunit bago pa man makaalis sina Xiao Chen ay biglang may nagsalita sa kanilang likuran na sabi pa nga nito na kaibigang daw, pakiusap na tumalikod. Napalingon naman si Xiao Chen sa nagsalita at nang makita niya ito ay nasabi na lang niya na tahimik na lumitaw sa likod ko, at ang lakas ng lalaking ito. Dahan-dahan namang lumapit ang nilalang sa kanila. Habang pinakikiramdaman siya ni Xiao Chen at Black, nang makalapit ito ay sinabi niya na ako si Dao Xuan, isang maliit na sundalo sa ilalim ng utos ng makalangit na emperador, may oras ka bang makipag-usap sa akin Brother Xiao Chen? Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na isa itong kawili-wili sumama ka sa akin. Habang nakasunod sa likod ang nilalang ay nag-uusap naman sina Xiao Chen at Black patungkol sa lalaking ito. Nasabi pa nga ni Black kay Xiao Chen na ang munting Daoist ay lubhang malakas. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na talagang malakas ang lalaking iyan. Makalipas ang ilang sandali ay nakaupo na sina Xiao Chen kasama ang nilalang sa pribadong silid. Habang umiinom si Xiao Chen ay hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang kaharap. Sinabi naman ng nilalang na Brother Xiao, medyo sayang ang pag-inom ng lobo sa masarap kong tsaa. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na tignan muna lang siya. Nang makita naman ito ng nilalang ay halos malaglag ang kanyang panga at hindi siya makapaniwala. Hindi naman na nagpaligoy-ligoy pa si Xiao Chen at kanya nang sinabi na kung ano ang kailangan sa kanya nito. Nakangiti namang sinabi ng nilalang na ang mystical realm ay nagmamana ng kapalaran ng langit at lupa, at ang makalangit na emperador ay higit na isang bayani ngayon. At ako ay dumating ngayon upang umasa na si Brother Xiao ay maaaring sumali sa utos ng makalangit na emperador at lumikha ng isang karera ng magkasama. Sa mga sinabi ng nilalang ay sarkastiko lang naman siyang binigyan ng ngiti ni Xiao Chen. Dagdag pa ng nilalang na ang kaguluhan at alitan sa mundo ay dulot ng kasakiman ng mga tao sa mga pangarap, digmaan, at patayan, na humahantong sa walang katapusang mga kaguluhan. Kung ang siyam na kaharian na ito ay mapag-isa, at ang lahat ng langit at lahat ng kaharian ay susunod sa isang Panginoon, kung gayon ang mundo ay magiging mapayapa sa mahabang panahon. Nanatiling tahimik naman si Xiao Chen at hinayaang magpatuloy na magsalita ang nilalang. Iminungkahi din ng nilalang na kaunti lang ang alam ko tungkol kay Brother Xiao, ngunit hindi rin ako ganap na mangmang. Si Brother Xiao ay isang malakas na physical cultivator bilang bagong dating sa Sword Realm, nagdulot siya ng matinding kaguluhan sa Sword Realm. Ngunit ang mundo ng espada ay hindi ang pinakahuling patutunguhan para sa pisikal na paglilinang, lalo na't nag-iisa si Brother Xiao, mahirap makamit ang tagumpay. Sa mga iminungkahi ng nilalang ay sinabihan siya ni Xiao Chen na napakamakatwiran magpatuloy lang. Ipinagpatuloy naman ng nilalang ang kanyang mga tinuran na sabi pa nga niya na kung sumali si Brother Xiao Chen sa utos ng makalangit na emperador, na may mga kakayahan, natural na makakamit niya ang mas malaking tagumpay. Sa oras na iyon, maaari akong humingi ng malaking karangalan para kay Brother Xiao. Sinabi naman ni Xiao Chen na kung anong karangalan. Inihayag naman ng nilalang na sa ilalim ng utos ng makalangit na emperador, mayroong 12 general. Pwede kong planuhin ang pagkakakilanlan ng 13th general para kay Brother Xiao. Sinabi naman ni Xiao Chen na ito na ba ang ika-13 general. Hindi na masama sa mga oras na iyon, si Brother Xiao ay hihigit sa 1 tao at higit sa 10,000 tao. Sarkastiko namang sinabi ni Xiao Chen na ngunit ayokong maging ika-13 general. Ikinagulat naman ng nilalang nang marinig niya ang sinabi ni Xiao Chen. Ngunit hindi pa din siya tumigil sa kanyang pag-akay kay Xiao Chen na sumali sa ilalim ng Heavenly Emperor, kaya naman sinabi niya ulit na si Brother Xiao ay napaka-ambisyosa. Kung makakagawa si Brother Xiao ng mga kontribusyon at tagumpay para sa makalangit na emperador, ang unang general na ito ay walang laban. Tinanong naman ni Xiao Chen na kung anong ranggo ng 7 kills.
Sinabi naman ng nilalang na nirirango ang ika-12 sa 7 pagpatay. Subalit bigla siyang nagulat dahil binanggit ni Xiao Chen kanina ang 7 kills na hindi niya agad napansin kaya naman agad niyang tinanong si Xiao Chen na kung bakit niya ito alam. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na sa totoo lang pinatay ko ito. Sa sinabi ni Xiao Chen ay halos sumabog ang bunganga ni Black sa hindi mapigil ang pagtawa. Bigla namang tumahimik ang nilalang nang marinig niya ang sinabi ni Xiao Chen. Sinabihan din siya ni Xiao Chen na hindi ko alam ang totoo mong pagkatao sa ilalim ng Heavenly Emperor. Ano nga ba ito? Inihayag naman ng nilalang ng padalos-dalos na siya ay ang Heavenly Emperor strategist. Bigla namang nagalit ang nilalang na kung bakit ako sumasagot sa mga tanong mo. Nasa loob-loob din niya na mukhang may mali sa batang ito, napahawak ako sa ilong simula nung pumasok ako sa pinto. Seryoso namang sinabi ni Xiao Chen na ang Heavenly Emperor Army Master ay medyo kawili-wili ito. Iniisip ko kung ipaghihiganti ka ng Heavenly Emperor kung papatayin kita. Mariin namang sinabi ng nilalang na sigurado iyon, at ito ay katulad ng katalinuhan, baliw ka, kahit sa puntong hindi mo alam kung nasaan ang langit at lupa. Naniniwala ka na sa pamamagitan ng pagtalo sa ilang Supreme Swordsman, may kakayahan kang tingnan ang mundo. Ngunit hindi mo alam na may mga tao sa labas natin, at may katotohanan sa langit sa labas natin. Sinabi naman ni Black kay Xiao Chen habang inaantok na ang lalaking ito ay talagang masyadong maingay. Gusto mo bang kumilos? Sinabi naman ni Xiao Chen na pakinggan mo na lang ulit siyang magsalita, at tanggapin natin ito bilang isang ginhawa. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Iminungkahi din ng nilalang na sa 10,000 taon sa mundong ito, kakaunti ang maaaring maging mahusay sa casual na cultivation. Mula sa simula ng kaguluhan, ginamit ng Han Yuan na makalangit na emperador ang kanyang sariling kapangyarihan upang sugpuin ang lahat ng kaharian. May isang tao lamang na maaaring gumamit ng postura ng pisikal na paglilinang upang igalaw ang mga immortal, iwasan ang Buddha, at takutin ang mga Diyos at mga kaluluwa. Mayroong 10,000 mga pisikal na pagsasanay sa mundong ito sa buong kasaysayan, kung ano ang maaaring makamit. Kung sa tingin mo talaga kaya mong lumikha ng langit gamit ang sarili mong lakas, para kang tanga na nagsasalita tungkol sa panaginip. Kunyari namang napahanga si Xiao Chen sa sinasabi ng nilalang. Nasabi pa nga niya na ang taong tinutukoy mo ay ang pinakamataas na cultivator. Kinumpirma naman ito ng nilalang, na siya lamang, na may pinakamataas na pisikal na cultivation, ang makakamit ang kamanghamanghang tagumpay na ito mula noong paghahari ni Emperador Han Yuan. Ngunit kahit na ito ay isang tao tulad ng pinakamataas na master ng pisikal na paglilinang, hindi ba't namatay ito sa kamay ni Li Yunfei? Kahit ang kanyang pinakamataas na pisikal na paglilinang ay hindi makatakas sa landas ng kamatayan, bakit ikaw? Sinabi naman ni Xiao Chen habang naiinis sa hangal na pag-alagala para sa kawalang hanggan, pag-iwas sa mga immortal at Buddha, at pagtatakot sa mga Diyos at multo. Ang pagsusuring ito ay talagang nagpapahiya sa akin. Sa loob-loob naman ng nilalang ay natutuwa ito dahil malapit niya nang makuha si Xiao Chen. Kaya naman nagpatuloy lamang siya sa kanyang mga sinasabi na sabi pa nga niya na sa pamamagitan lamang ng pagsali sa utos ng makalangit na emperador maaari kang magkaroon ng magandang kinabukasan, at mayroon ding mga hindi inaasahang benepisyo. At pagkatapos ay naglabas siya ng scroll na upang ipakita kay Xiao Chen ang mga benepisyo na maaari niyang makuha. Inihayag niya na ito ang ancient quenching technique na nakabihag sa hindi mabilang na mga pisikal na cultivator. Sa kanyang mga sinabi ay kinikilabutan na sina Xiao Chen at Black dahil sa mga kasinungalingan ng hangal. Na ipinagmalaki pa niya na ang ancient quenching technique. At ang sinaunang pamamaraan ng quenching, hanggat nasa ilalim ka ng utos ng Heavenly Emperor, maaari mong makuha ang pinakamalakas na body refining technique. Kaya naman ano pa ang hinihintay mo, sumali ka na sa amin upang simulan ang iyong pag-unlad. Nagtakip naman ng bibig si Xiao Chen dahil sa malapit nang sumabog ang kanyang bunganga sa hindi mapigil ang pagtawa na sabi pa nga niya na kung ang itong ancient body quenching technique ba ay totoo. Mariin namang sinabi ng nilalang na paanong ang Heavenly Emperor ay magagawang manlinlang sa iyo.
Sinabi naman ni Xiao Chen habang inilabas niya ang kanyang scroll na ang kabaitan ng makalangit na emperador ay nagdudulot sa akin ng pagkabalisa at takot. Mayroon din akong isang bagay, mangyaring tingnan, kaibigang Taoista. Hindi naman nakapagsalita ang nilalang at kanya na lang itong pinagmasdan. Lumutang naman ang scroll ni Xiao Chen habang siya ay napapangiti. Bigla namang gumalaw ang scroll ni Xiao Chen at kinalaban ang nilabas na scroll ng nilalang. Kaya naman dahil dito ay nakaramdam ang scroll ng nakakatakot na aura. Na dahilan upang lumayo ito dahil sa kanyang nararamdaman na kapangyarihan at dahil dito ay nagulat ang nilalang. Habang nasa sahig ito ay pinagpapawisan at nanginginig ito sa takot na kanyang nararamdaman. Bigla namang umatras ang nilalang dahil sa labis na pagkabigla. Nasabi pa nga niya kay Xiao Chen na kung ano ang ginawa nito. Sarkastiko namang sinabi ni Xiao Chen na ang ancient body quenching technique. Galit namang sinabi ng nilalang na imposible ito paanong nangyari iyon. Matapos niyang magsalita ay kinurat niya ang kanyang daliri at kinalkala ito. Ngunit ang kanyang ginawa ay bigla na lamang napasuka siya ng dugo. Kaya naman sa puntong ito ay kanya nang tinanong si Xiao Chen na kung sino ang tulad niya. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ngayon mo lang ako pinuri, pero ngayon nasa harap mo na ako at hindi mo alam. Sa sinabi ni Xiao Chen ay bigla siya natahimik at nag-isip na kailangan niyang makaalis. Agad siyang nagbigay ng galang na sabi pa nga niya na nakita ang Supreme Master ng Physical Cultivation. At nang matapos siyang magbigay ng pugay kay Xiao Chen ay mabilis siyang umalis upang makatakas at may pagbigay alam niya ito sa Heavenly Emperor. Nadismaya naman si Black sa ipinakitang kalukuhan ng nilalang. Nasabi na lang din ni Xiao Chen na talagang ipinakita niya ang kanyang pagkatao. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Renz Christian Guasis. Maraming salamat kay Rodney Pascual na walang sawang nagbibigay ng super thanks God bless Master. Shoutout din kay Queenie Mariz, Lira, Princess Merrick Pascual, Kuya Mark TV, Ato from Burkay, Zir from Davao City, Steven Lamadora, maraming salamat sa panunod at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring palike na lang po.